Praise God. Praise God. God is good all the time and all the time. God is good. Praise God. Praise God. Isang mapagpalang araw sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po ay dudulog, lalapit sa ating Diyos na buhay ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ngalan. Naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngalan ng bayan ng Baaw sa probinsya ng Camarines. Ating hihilingin na maitatag ang altar ng ating manunubos sa bayan ng Baaw. May mudag sa atong mga kaigsuunan diha sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa katong atong mga kaigsuunan nga ana sa Luzon ug sa laing nasod. Dalaygon ang Ginoo sa walay katapusan. Ang atin pong pagsambay mula sa Aklat ng Mga Awit, 78 kabanata, ang talata po ay 43. Ang ginawa nitong Diyos na lubos na hinangaan ay nangyari sa Ehipto sa lupain nitong Zoan. Ang ginawa nitong Diyos na lubos na hinangaan ay nangyari sa Ehipto sa lupain ng Zoan. Ang ginawa nitong Diyos na lubos na hinangaan ay nangyari sa Ehipto sa lupain nitong Zoan. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalap sa iyong banal na harapan. Ama, kami po'y nagpapakumbaba, mingi ng tao sa lahat namin pagkakasala. Ang aming panalangin, ang banal na dugo ng aming manunubos sa maglinis at pumawi sa lahat namin karumihan. Habang amin din pong idinudulog sa iyo, ang bayan ng Baaw sa probinsya ng Camarines Sur. Ang aming panalangin ng lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa bayan ng Baaw nang hindi ayon sa pangalan ng aming manunubos ay mapawalang bisa sa pangalan ni Jesus at ang aming hiling sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu ay tatag ang altar ng aming Panginoong Heso Kristo sa bayan ng Bahaw. Maraming salamat po ang aming pag-asa at tinugon mo at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Ang atin pong pagbubulay ay mula sa aklat ng Genesis. 34 na kabanata, ang talata po ay 1 hanggang 4. Minsan, si Dina, ang anak na dalaga ni Jacob kay Leah, ay dumalaw sa ilang kababaihan sa lupaing iyon. Nakita siya ni Shechem, anak na binata ni Hamor, na isang Hivita at pinuno sa lupaing iyon. Sa pilitan siyang isinama nito at ginahasa, ngunit napamahal na ng husto kay Shechem si Dina at sinikap niyang suyuin ito. Sinabi ni Shechem sa kanyang ama na lakaring mapangasawa niya ang dalaga. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Alam niyo po, isang katotohanan, ang banal na kasulatan ay hindi po nagtatago ng mga hindi magagandang karanasan. Ang sabi po nung isang narinig ko na nagkomento,
patungkol sa Biblia, sa banal na kasulatan. Sabi niya, isa daw sa nakamamangha sa banal na kasulatan, kahit yung mga bayani na itinuturing niya o tinitignan kapag tinignan sa Biblia ng mga bayani, katulad ni Haring David, ano po, hindi po itinatago yung mga pagkakamali. Alam niyo po yung mga tinatawag na isinulat ng ayon doon sa talambuhay ng isang bayani, wala po kayong mababasang pangit na karanasan o hindi magandang pangyayari. Puro yung mga nagtagumpay siya, no? Naitawid niya yung laban, ganun po yung mga kwento. Pero ang banal na kasulatan po ay hindi nagtatago ng katotohanan. At sa bahagi pong ito ng banal na kasulatan ay nakita natin kung paano yung isa sa mga anak ng ating nunong ako ay nagahasa. At ang gumawa nito ay walang iba kundi yung anak nung pinuno nung lugar saan sila nananatili. Kapag tinignan po natin, alam niyo po, although sinabi doon sa huling talata ng ating binasa, mahal nung gumahasa na si Shechem, si Dina, hindi po natin maari na gawing dahilan ito para, okay na lang yung ginawa niya. Total, total minamahal niya naman eh. Wala pong, wala pong dahilan na makakapagtuwid ng kanyang ginawa. Alam niyo po, isang katotohanan na yung kasalukuyang mga pangyayari, hindi lang po sa ating mga personal na buhay, magi pong lalo sa ating bansa. Meron pong alam natin yung mga nangyari na pagyanig sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Alam niyo po yung isa sa mga humula nito, isa pong propeta galing sa Africa, ano po, pero nasa Amerika po siya ngayon. Ang sabi niya, ang mga kaganapan daw po sa Pilipinas ay husga ng Panginoon. Ang dahilan daw po kung bakit tayo hinuhusga ng Panginoon, sabi niya hindi lang dahil sa mga masasama. Alam mo po, sabi niya, dahil yung mga anak ng Diyos hindi ginagawa yung dapat nilang gawin. Ito naman po sinasabi na, ano, ang tama tong propeta na to, no? Yung mga pinagsasasabi niya. Pero ako po, tumatak po sa akin nung narinig ko yung mga anak ng Diyos na nababaliwala yung kautosan at yung itinakda ng Panginoon sa kanilang pagtuunan ng pansin. Mga kapatid, dapat maging maliwanag sa atin, higit sa kaisipan, higit sa pagtanaw natin dun sa bukas, dun sa pagbabalik ng ating Panginoon sa Kristo, dun sa buhay kasama siya. Tayo po ay nasa sanlibutan pa at may mga itinakda at itinalaga ang Panginoon na responsibilidad na marapat nating gampanan, marapat nating tukuyin. Kasi po kung hindi natin matutupad yung tinakda at itinalaga ng Panginoon para ating gawin, paano na po na tayo ang napili para gumanap no? Naalala ko si Catherine Coleman sa pong
kilalang revivalist noong mga 1970s, 1980s. Ano po? Na dun sa pagkakataon na siya'y nangusap, alam niyo po, ang lagi niyang inaangkin. Sabi niya, hindi talaga para sa akin tong anointing na to eh. Si Catherine Pullman po, yung kapangyarihan ng Panginoon dumadalo kapag ka siya'y nananalangin, nangangaral ng salita ng Diyos. May mga sakit na gumagaling, mga himala na nagkakaroon ng katuparan. Sabi niya, palagay ko, hindi talaga para sa akin ito. Pero, napaka-humble po itong lingkod na ito ng Panginoon, si Catherine Pullman. Sabi niya, pero, ito talaga yung sinabi niya, may isang lalaki na hindi tinanggap at tinayuan ang pagkatawag ng Panginoon. Kaya sa akin na. Alam niyo po, kapag ka inaalaala ko to, sabi ko sa Panginoon, Lord, samantalang batid ko, may mga kahinaan ako, may mga nagagawa na hindi mo kaloob. Lord, ang aking panalangin, matupad ko at hindi maisalin sa kung kanino yung responsibilidad na iyong itinakda, itinalaga para sa akin. Kaya alam niyo po ang aking talagang hinihiling sa Panginoon that I may be able to accomplish His purpose. Paano natin ito magagawa? Paano ko ito magagawa? It's not by might nor by power, but by the Spirit of the Lord. So ano ang dapat natin gawin? Patuloy tayo lumapit sa ating Panginoon. Patuloy tayong manumbalik. At huwag nating hayaan na yung ating mga kahinaan ang maglayo sa atin, sa ating bagkus. Ilagay natin ang mga kahinaan ito sa ating likuran na ganitong paraan, yung lakas na meron ito, yung mga kahinaan natin, itutulak tayo palapit sa ating Panginoon. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa katotohanan ng inyong salita na inyong ipinagkaloob sa bawat isa. Kami po'y nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa mga pagkakataon na mas binibigyang pansin namin yung aming mga kahinaan, nagiging dahilan kung bakit kami nananatiling nabubuhay sa kasalanan. Panginoon, ang aming panalangin, kami po ay ihatid mo sa pagkaunawa na ang lakas at kapangyarihan upang mapagtagumpayan ang lahat ng kainaan ay hindi sa pamamagitan ng aming sariling kakayanan, kung hindi sa pamamagitan ng aming Panginoong Yesu Kristo. Ang aming panalangin sa oras na ito, kami po ay ibalot, Panginoong Yesus, sa iyong malapad. Pakayaan mo po na kami ay maitago sa iyong Espiritu kapangyari. Nais namin ang kininang katwira na iyong ipinangako sa mga naglilingkod at sumusunod sa iyo. At sa pangalan ng aming manunubos, aming idinideklara na kami ay lalakad, hindi na sa aming sariling kakayanan, maging sa aming mga pag-iisip, kundi sa katwiran at katotohan ng aming Panginoong Heso Kristo. Amin din pong idinudulog sa iyo
Panginoon, ang bayan na sa kasalukuyan ay aming ipinapanalangin, ang bayan ng Baaw sa probinsya ng Camarines. Aming hiling ang katawan ng aming Panginoong Kristo sa bayan ng Baaw ay magkaroon ng unawaan, magpakumbaba at patuloy na maranasan nila ang pagsama at pangunguna ng iyong Santo Espiritu. Panalangin namin ang pagkakaisa na maging dahilan upang maitatag ng Santong Espiritu ang altar para sa aming manunubos sa bayan ng Baaw. At ang aming hiling tunay, let the fire of revival fall sa bayan ng Baaw. Hayaan mong dumaloy din sa Baguio City, Cagayan, Legazpi, Manila, Pampanga, Pateros. Kilusan mo po ang mga bayan ito ng may kapangyarihan. Hayaan mong dumaloy ang iyong pagsama at Panginoon ang iyong kalwalat sa bayan ng Baha. Dasal din po namin ang patuloy na pagkilos mo sa pagkakaloob ng kaunlaran at hayaan mong dumaloy sa buong Luzon, Visayas at Mindanao. Habang amin din pong idinudulog sa iyo, Panginoon, ang mga bayan ng aming bayang Pilipinas, ng aming bansang Pilipinas. Lord, ang aming panalangin sa bawat bayan, maitalaga ang altar ng aming mahal. Dasal din po namin ang pagkilos mo sa mga training agencies, katulad ng May Life, Asian Center for Missions, Elijah House, Philippines, Church Renewal, Asia Pacific, International Institute Studies. Lord, ikaw po ang patuloy na kumilos ng may kapangyarihan sa mga ministeryo nito. Yan mong matupad yung iniatang na responsibilidad sa kanila. As we also pray, Panginoon, sa aming mga OFWs na tinawag mo bilang overseas Filipino witnesses. Ayan mo sila sa mga bansang yung pinagdalahan sa kanila. Maging sa aming mga misyonero sa iba't ibang panig na daig. Lord, ayan, ideklara namin ang iyong pagsama, pangunguna, at pagtatagumpay sa aming mga misyonero. Hiling din po namin ang iyong pagsama, Panginoon, sa aming President Marcos, Vice President Duterte, sa Senado, Kongreso, Judiciary, Military, Police, Local Government. We declare the fear of the Lord na magkahari sa aming gobyerno. At dasal namin ang Espiritu at kapangyarihan mo, Panginoon, yung mga sinasabi sa ula, Panginoon, na may pip na kalamidad para sa aming bayan na magiging dahilan ng pagluha ng aming presidente. Ang aming hiling, ikaw ang patuloy na tumangan sa bawat bahagi ng aming bayan at ipahintulot mo ang pagpapakumbaba ng iyong mga anak upang hilingin ang iyong kahabag para sa aming pinakamamahal na bayan. Amin din pong panalangin, ikaw ang magkaka ng mga tagapanguna na may dakilang pagkatapot sa iyo upang ang kanilang lakaran landas ng katwiran. Maraming salamat. Amin din idinudulog sa iyo mga bansa na aming tutunguin upang manalangin tulad ng Vietnam, Cambodia, Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, at Brunei. Dasal namin ang spirito at kapangyarihan sa mga bayang ito, lalo na sa mga iglesia, sa mga pastor, sa mga misyonero na aming makakaniig ang aming panalangin, Lord. Ang iyong katotohanan siyang maranasan at ang apoy sama. Ito din yung aming panalangin para sa Hong Kong, sa Macau, sa Taiwan. Lord, kumilos ka ng may kapangyarihan sa China, sa Japan, sa South Korea, sa North Korea, sa Amerika,
sa Russia at sa Brazil. Aming panalangin po, ilos ka upang ang mga bayang ito'y maihati sa pagkakilala sa iyo. So we declare peace over Israel. Maraming salamat po ang aming pag-asa at tinugon nyo at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Lagi po nating tatandaan sa anumang pagsubok, problema, kahirapan, sakit, karamdaman. Tayo dudulog lalap, tatawa sa Panginoon. Dahil sa Diyos, walang imposible. Sa pagkakataong ito, yan niyo pong saliteng ko, basbas ng Panginoon sa inyo at sa inyo sa bayan. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forever. I declare this house and not parking with a big and flourishing Jesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Lagi po nating tatandaan. Sama-sama nating ideklara. Pilipinas. God bless big time. Ang ating idinideklara. To God be all the glory in Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God.